Morning guys, ayan may deer dito sa likod. Meron pa mga tropa dyan, yun, dalawang yan. Welcome to District of Columbia. So we're here dito sa Georgetown, Washington DC. So guys, dito tayo sa Washington Harbor. Ganito yan kapag winter time. Ice skating rink siya. Oh, yun. Alright, galing ako dito sa sa service. Nagpa-service ako ng aking sasakyan. Gaithersburg Mazda. Yan. Nakatanggap kasi ako ng safety recall dito sa sasakyan. Alam niyo naman kapag yung sasakyan masyado nung high-tech, minsan daming glitch. So libre naman, libre. Pero pina-change oil ko na rin tsaka tire rotation. May bago siyang hobby guys. Hi. Hi. I'm an artist. Sige na nga. I'm a painter. Painter ka talaga. Painter talaga ako, guys. Hi guys, dito kami sa Hello Vietnam restaurant. Magpa-fuck kami. Yung pa namin, tapos may lechon, merong spring rolls. Kain na, kain. Ito yan sa Rockville, Maryland. Oh, happy wintry morning dito sa Maryland. Kamusta kayong lahat? Medyo matagal-tagal tayong walang vlog, no? So, naisip ko lang gumawa ng vlog na to dahil malapit na mag 6 months. Almost 6 months na yung yung pamumuhay namin dito sa Maryland. Malamig. Kasi may nagbabadyang snowfall mamaya. Ba't ako lumabas? Kasi wala lang, gusto ko lang change of scenery. Kapag lagi kasi nasa bahay parang nakakalugmok din. So yun, February, makakalahati na yung February. Ang bilis yung panahon, no? Nakapag-adjust na ba ako dito sa state ng Maryland? Itong magsi 6 months na kami dito. First of all, itong Maryland, hindi, kasi, karamihan na manonood dito, ang naiisip pag Maryland, yung yung Baltimore, yung talagang sikat na pinupuntahan. Pero kasi nung 2016, nung tourist visa, may tourist visa ako noon. Namasyal na rin kami dito noon. Dito sa Montgomery County. Well, ito ay mixture ng parang, I would say, city and suburb, parang hybrid. So, kung gusto niyo explore to, maganda dito. So, dati na-enjoy ko as a tourist na i-explore yung lugar, alam mo, get a feel of it. Na-enjoy kong mag bus and train. Yan, tinuruan ako ng auntie ko paano yung train system dito and bus system. So, na-enjoy ko yun. And nung pagpunta namin dito sa Amerika, nag-migrate na kami para mag-work at mamuhay. Tapos nung nasa Alabama tayo noon, 3 taon tayo sa Alabama. Wala namang ganitong ino-offer ang Alabama. Talagang pure driving culture dun sa Alabama, and wala nga mga sidewalk dun halos eh. So dito may sidewalk dito kung gusto mo, kung kaya mo lakarin mula Maryland hanggang Virginia at DC, kayang-kaya. Tapos nung nasa Alabama pa lang kami, pumapasyal-pasyal na rin kami dito noon. And then sabi namin ni Nika na
definitely dito tayo lilipat after ng contract natin. And then yun nga, natapos na nga yung contract sa yung 3 years natin sa Alabama. Hindi ko alam kung i-disclose ko ba talaga na nung lumipat na kami dito, parang bigla akong naging 50-50. Kasi nasanay ako sa culture sa Alabama, sa South, which is, I mean, kahit konti lang magawa doon, napaka-chill lang. But hindi na ba chill dito? Chill pa rin naman dito. Actually, mas marami yung magawa eh. Mas maraming mapuntahan. Parang hindi mo mauubos. Parang kulang yung time mo dahil kapag nagwo-work ka, nag-a-adjust ka dito, parang kadalasan yung day off mo gusto mo na lang itulog at i-prepare sa next na duty mo. Well, ganun ang na-feel ko nung first 3 months, 4 months ko sa trabaho. Parang pag sinika, parang gusto nyong i-explore yung lugar. Ako yung walang gana dahil nag-a-adjust pa rin talaga ako sa work. Iba-iba naman tayo ng ng coping, no. Ako kasi parang gusto ko parang maka-adapt na ako maka-adjust na ako sa work para masabi kong parang okay na ako outside work. Parang kadalasan kasi kapag yung day before work, parang parang prepare ko yung mind and body ko para sa duty ko next day. Hindi ko alam kung anong tawag nyo ba doon. Basta parang parang kinakabahan ba ako na parang sana kaya ko yung duty bukas, sana ma-pull off ko lahat ng mga matawid ko lahat ng mga hindi ko pa alam gawin. I mean, kasama naman sa ibabanggit ko sa inyo yung pag-a-adjust ko sa work. I mean, inpatient rehab. Okay. Kadalasan 1:6 kami. Pero minsan nagwa 1:7 kami. Yung mga patients dun sa rehab, maximum para mga 3 weeks din ang stay nila dun. Kasi sila yung mga nagpapagaling from stroke, from kung ano man na yun nga yung mga cases dun. Nagpapagaling sila from stroke, from sepsis, from kung ano-ano pa na yung reason na na-hospitalize sila. Tapos nasanay kasi ako sa ER na alam mo yun na isang tawag mo lang sa doktor kung ano man kailangan ng pasyente, kung ano sa tingin ng nurse na kailangan ng pasyente, binibigay agad. At saka nasanay ako na na nagagawa yung, diba tayo sa ER marami tayong independent nursing practices sa ER. So dito hindi, talagang parang kahit anong hawakan mo parang cautious ka Baga, mag-iingat ka sa policy, mag-iingat ka sa kung kailangan bang may order ba muna dapat yan ng doktor, mga ganyan. So, and then of course sa mga katrabaho, hindi naman sa hindi okay, no? Okay na okay nga pero yun nga lang, hindi mo pa templado yung yung samahan nyo. Magsi 6 months na ako pero tanong pa rin ako ng tanong dun sa mga sa mga dati kong pinagtatanungan na paulit-ulit lang naman din. Paano to? Parang, may discharge ako. Paano nga mag-print na ito? Yung mga ganyan. Aligaga ako pero ayoko lang din magkamali. Feeling ko fully adjusted na ako kapag pag feeling ko okay na ako sa work ngayon parang ang dami ko pang hindi alam. Hindi naman sa nahihirapan ako sa work. Actually, yung nature ng work, ganito guys, ang nature ng work sa rehab, madali lang kung iisipin Pagpasok mo, kukuha ka ng yung patient's assignment mo, kung kanino ka naka-assign. Yan, and then kukunin mo yung schedule ng therapy. Kasi may mga therapy sessions sila throughout the day. And then, after that, kukuha ka ng report. Hanapin mo kung sino yung mga nurses na na magbibigay ng report sa'yo. And then after that, med pass. Tapos
kadalasan kailangan mabit mo yung time ng mabit mo yung time ng mga patient mo na may mga maagang therapy para nabigay mo agad yung meds. Kasi depende na lang sa konsensya nyo kung kaya nyong i-delay yung mga medications nila na ibigay na lang after therapy, which is an hour late na yun. Minsan wala akong ganung konsensya gusto ko unahan na talaga, lalo na yung mga pasyente na may mga na magbe-breakfast pa lang, yung mga kailangan i-check yung mga blood sugar nila. So talagang bedside pa rin talaga. Less na dito, as in halos wala na talaga ditong mga IV line, mga ganun. Lahat puro oral meds. Tapos syempre may mga hindi mo pa rin may iwasan, may mga demanding pa rin na mga relative, mga ganun, mga pasyente na kailangan on time daw yung mga medications nila, lalo na yung mga medications daw nila for Parkinson's, mga ganun, mga carbidopa. One time nga napagalitan ako kasi merong Parkinson's medicine yung pasyente ko. Akala ko na duplicate lang yung order, yun pala magkaiba pala yung dose nun, sabay binibigay. So saka ko lang naisip nung tumawag ako ng pharmacy. Sabi ko sa pharmacy, ano gagawin ko dito sa undocumented na to? Hindi ba duplication lang to? Sabi ng pharmacy sa akin, ibang dose yan, dapat binigay mo yan, pwede mo pa ibigay yan. So an hour late na ako, nagalit yung pasyente sa akin na sabi daw nila na kaya nga nagiging ganyan yung yung asawa ko kasi hindi nabibigay on time yung yung medication. So ako naisip ko, parang totoo ba talaga na na yung mga ganun, mga carbidopa, levodopa, ganun ang mangyayari sa'yo kung 30 minutes to an hour lang late yung pagbigay mo? Tapos sabi nila, sabi ng doktor namin, dapat 7 hours apart yung pagbigay niyan. Kailangan ganun, strict. Tapos kinausap ko yung attending doctor na regarding yung situation na yan. Tapos na-explain niya sa pasyente na na sabi, kinig ako dun sa usapan. Sabi, wala naman daw rocket science regarding ng yung para bang yung effectiveness ng gamot ng ganong duration, na kung malate or ganun ang mangyayari. So niligtas ako ng doktor na yun. Pero yun nga, ang na-realize ko lang dito sa rehab, parang once na once na inaalagaan mo yung mga pasyente dito, as in talagang pine-preserve mo at pinapaganda mo yung integrity ng quality ng buhay nila. Para sa akin, nang una parang ang OA lang. Kaya siguro ako guys medyo hirap maka-adjust sa rehab, kasi parang ang dami lang instances na nagko-cross sa isip ko na parang ang OA naman, parang napapaganon lang ako. Kasi na-explain sa akin ni Nika, ganun talaga ang bedside minsan wala ka nang magagawa, kailangan sabihin mo lang sa doktor kung ano nangyari, kung anong kailangan ng pasyente. Yun na yun walang easy fix dito sa ganitong area. So yun, hanggang ngayon pilit ko pa rin ina-absorb yung ganong nature ng ng trabaho. Ewan ko ba bakit ba ako nag-hold pa rin sa sa past experience ko na parang dadating ako sa work, alam kong mga pasyente malubha, pero gagawin lahat ng doktor, lahat o orderin para para ma-stabilize yung pasyente. So parang naisip ko, baka parehas lang naman dito, baka kung anong hingi ng mga pasyente yun din ibibigay agad ng mga doktor o magro-roll out lang. Yun nga, kasi parang buhay pa rin yung ER brain ko. Pag may mga pasyente na mga mag-change ng condition, alam ko agad parang naisip ko, hindi ka ba mag-order ng venous lactate, nilalagnat yung pasyente, tignan natin kung may sepsis, kung septic talaga siya. Parang
O yung pasyente nahilo, ganyan. Eh may history ng ICH yan. Rule out ba natin yan? Tapos parang naisip ko lang, ay wala na pala ako sa ER, hindi na pala gagawin yun. Yung mga ganong pasyente sinesend na sa 911. Pagka para bang minsan naghahanap pa rin ako ng action, pero ako ba hindi ko rin maintindihan yung sarili ko kasi dati kaya ako naman din napili mag-rehab kasi ayoko ng ER. Ngayon parang hinihila ako pabalik. Alam niyo guys, itong topic na to bukang bibig ko talaga trabaho, no? Kasi yun nga in-explain ko sa inyo parang naapektuhan yung outside work life ko kapag feeling ko ang dami ko pang sablay sa work. Minsan hindi ko na nga alam explain ko na pag sinasabi sa akin ni Nika, galing ka na nga ng ER, madali lang to. I mean, oo, to think of it, madali lang siya. Pero yung routine, hindi ko pa hindi ko pa kabisado. At saka ang dami ko kailangang i-let go na na feeling ko kaya kong ayusin. Kasi nga 'di ba sa ER buhay yung independent nursing practices natin doon. Tulad sa admission, lalo na dito yung admission, parang alam niyo yun, parang feeling ko ayoko gawin. I mean may admission nurse naman, pero parang feeling mo may responsibility ka pa rin. Filipino yung admission nurse namin, kaya minsan ako na lang ang nagsasabi na, ate ako na lang magna-notes, ikaw na gumawa lahat ng admission ko. I mean, andun sila for a purpose dahil sa admission yun talaga yung trabaho nila, pero alam mo yun, pakikisama na lang na tulungan mo sila. Kasi alam mo yun, ang parang admission sa ER parang intake lang tapos maglalagay ka lang ng focus assessment sa chief complaint nila. So dito ang dami, grabe. Check ka ng skin. I mean siguro kaya talaga ako hirap mag-adjust kasi kumbaga ba yung way of thinking ko na parang ano ba to? Bakit ba ganito? Kaya siguro ako napipigilan matuto. I mean marami naman ako natutunan, pero yun nga lang hirap akong makapag-adapt. Yun na lang guys. Tapos kamusta na ba talaga ako dito sa state ng Maryland? Dito yung pamumuhay namin, so far so good. Yun lang ang masasabi ko, so far so good. Well, nag-give up ko na rin naman na yung thought ng sa Alabama nun 1 mile is 1 minute. So pag nakita mo yung distance na pupuntahan mo, mga 5 miles, alam mo parang mga less than 10 minutes lang biyahe mo. Dito parang yung from our place to work 3 point something miles yun, pero abutin kami ng mga 20 to 30 minutes drive, depende sa well, madaling araw naman yun yung biyahe namin, pero umaabot pa rin ng mga 20 minutes in drive. So dito parang ang daming traffic light, tapos tawag dito, parang lagi kang naaabutan ng red light. Tapos guys, sobrang daming option na pasyalan. Nasa mood mo na lang kung anong trip mo lalo na sa pagkain. Sobrang daming buffet dito. So as in walang talo. I mean, mura din, pero meron din yung mga mahal, ganun. Yung thought na alam mong I would say parang madali, doable yung magmaneho ka from Maryland to papunta sa relatives namin sa New Jersey. Napakadali lang sa amin nun kasi mahilig talaga kami ni Nika mag long drive. Yung 3 oras sa amin na mag-drive, wala lang sa amin yun So ganun lang yung dinadrive namin na parang yung driving time namin 3 hours or less than 4 hours. Tapos papunta New York, ganun din, parang 4 hours lang. Hindi sa amin malayo yun, pero hindi naman kami lagi pumupunta dun. Masarap lang yung feeling na alam namin nandyan lang.
Tapos dito, ang lapit ng Costco. Mga 20 minutes lang nandun ka na. Hindi ka lalabas ng freeway. Andito lang, mga ano lang, mga kali-kali lang, nandun ka na sa Costco. Parang neighborhood lang. Paano yung mga tao dito, sir? Mabait ba mga tao dito? Mako-compare mo ba sa mga tao na na-experience mo sa Alabama? Of course dito diverse dito, no? Kung sa Alabama majority itim at saka puti yung makikita mo. Dito iba-iba talaga. Indians, Hispanic, ang dami. Puti at itim, parang medyo konti sila dito eh. Yung mga Asians na marami. So iba-ibang accent, iba-iba ring kultura ang dala nila. Iba-iba ring pakikitungo. Usapang mababait ba sila? I mean, wala naman siguro pinagkaiba, pero makahalata mo lang yung cultural differences sa manner ng pagsasalita nila. Parang maiintindihan mo siguro kasi kultura nila yun, yung mga pag-ganun ka lang. Sa driving, Amerika driving culture eh. I mean, okay naman, pero dito talaga, ewan ko ba, parang lahat ng tao dito nagmamadali. Tapos yung pag nasa traffic light kayo, no, pag di kayo nagpay attention, no, pag nag-green yun, tapos pa mga 2 segundo ka lang na hindi yung mabante, pabubusinahan ka na eh. Medyo nakakapikon lang. So, yun lang naman, pero matao na rin talaga dito. As in, dami ng tao. Tapos dito ang dami nagmo-modify ng mga sasakyan, parang sa Pinas, yung mga pinapaingay nila, mga ganun, muffler, mga nasa-setup ng sasakyan. May one time nga, sinundo namin sila papa at mama noon. Di ko alam kung si mama at papa yung sinundo namin sa sa Dallas Airport or si daddy ko. Nakikita ko dun sa sa rear view mirror ko, parang merong sasakyan na sobrang ang bilis dumating. Kala mo babanggain kami kung makakare-karera sa daan, no? Parang naisip ko, ba't di nahuhuli yun? Tsaka guys, nasendan na pala ako ng violation ticket by mail. Dito, meron talagang mga ibang kalsada dito na na mapipicturean ka talaga kapag you're speeding 10 to 15 miles over the speed limit. Yung daddy ko yata gumamit ng isang beses yun. Ang posted speed limit dun sa lugar na yung 35. Tapos nasa mail 52 yung niya, o 57 miles per hour yung takbo niya. So yun, as in talagang dito stricto talaga sila sa mga speed limit, lalo na kapag nasa mga residential. Then of course, wag natin kakalimutan yung klima. Nasasanay na rin kami dito sa yung klima dito sa Maryland. Kasama rin to sa natatamaan na kung meron mga snowstorm, mga ganoon, mga winter storm. Katulad ngayon, magkaka-winter storm ngayon. Tapos na-experience ko na rin medyo makapal na snow. Yan. Actually, ito lang ang masasabi ko. Sa una ang ganda eh, kapag yung snowfall na nakikita mo na nalalaglag tapos hindi pa siya na nagpapile, maganda. Pero kapag yung mga may ilang araw nang hindi pa natutunaw yung yelo, parang nakakainis na. Pero naka-adjust na rin naman kami. Meron na kami mga may mga na kami yung mga salt melting mga snow melting salt. May mga na kami, pang kuskus na kami ng sasakyan. Yan, okay lang sa amin, okay lang naman. Yun nga lang talaga pag nag-i-snow at medyo makapal yung snow, tapos papasok ka sa trabaho, kailangan unahan mo kailangan magpainit ka na ng sasakyan, kailangan kuskusin mo na ng maaga yung windshield mo. Yun. So hassle ba?
Medyo, pero parang enjoy naman. Kapag summer dito, mainit din. Minsan nag-heat wave din dito. Kasi nung summer din kami dumating dito nung July eh. So okay. So far so good kami dito sa state na to. Ako talaga sadyang sa trabaho lang. And usapang klima na rin naman, no. Of course, nakapag-adjust na rin kami. Or should I say, nakapag-invest na rin kami ng talagang proper gear for winter. Hindi naman dapat maging sobrang mahal, no. Alam ko sa inyo, yung mga ibang nakatira dyan sa sa mga malamig na lugar, pero kayong mga mamahaling mga winter clothes. Pero naisip ko, magsukot-sukot kayo at magtanong-tanong kayo kung ano yung mga uubra na hindi naman sobrang mahal, no. Tulad nito, tinetesting ko tong aking brought to you by Fall Raven. Okay siya, pangka-Canada ko to. Kasi sa March, kasal ng kapatid ko sa Calgary. I mean, hindi siya taga doon, ha. Yung kapatid ko taga Queens. Pupuntahan niya yung mga pangasawa niya. Doon sila ikakasal. So, ayun. And mga winter boots. Meron kasi mga modern na mga winter boots ngayon. Katulad nito. By Xero. Xero. So, ayun. Na hindi siya mabigat, hindi rin siya matigas. Pero yung material niya ay waterproof and hindi rin talaga tumatagas yung yung lamig. Dito kasi talaga sa mga state na nag-i-snow, talagang paghahandaan niya yung lamig. Kasi yung kapag nag-spring na to summer or even fall, low maintenance lang yun eh. Kung 'di ba spring, alam ko medyo malamig pa yon, pero nag-warm na rin naman siya. So ano na lang kayo nun, mga sweater, mga ganun, long sleeve na may puffer vest. Lalo na pag summer, naka-shorts na lang kayo tsaka t-shirt. Pag fall naman, pag palamig na ulit, pero hindi naman sobrang lamig, ganun lang, mga light sweater or hoodie. As in talagang winter talagang dito. Pinaghahandaan na dapat meron kanyan. At nangyayari din dito yung mga winter storm, mga ganyan. Speaking of winter gear, pricey talaga siya kasi yung material niya talagang kailangan hindi tipirin eh. Makapal, 'di ba? Ilang layers yung nila, yung material. Ako itong jacket ko, itong Fall Raven na to, lumalaban din naman to sa panglamigan eh. Pero na-score ko to ng para kasing halos pa-end na rin naman na yung winter kahit parang mukhang hindi. Yung mga ganito, mga February yan, nagsisale na sila. Nagle-less na sila ng mga 20 to 30%. So why not? Para preparation sa the next winter season. So yun na nga, gi-snow na naman, kukuskus na naman ng car.